Questions you need to ask yourself before buying from your Frugal Living Ate. And for today's video, naglista ako ng 5 questions na tinatanong ko sa sarili ko before ako bumibili ng isang bagay. If you think kailangan mo tong video na to, then keep on watching. Number 1 on the list is, should I buy? Kasi parang kaya pa naman eh. Why would I buy it? For example, there's a new iPhone, o kaya new collection ng mga shoes, o kaya naman new designer bags, o kaya pasimplihin na natin, mga gamit sa bahay, like a mop, or a feather duster, mga kitchen items like lutuan, kutsara, tinidor, something like that. Yung mga ganyang bagay, if you think nasa-serve pa nila yung purpose nila safely, then I don't think you need to buy a new one. Kaya kailangan tanungin mo yung sarili mo, should I buy this? Kasi parang kaya pa naman ng ginagamit ko ngayon. Or bakit ako bibili? Dahil ba kasi lang bago siya? Or sira na ba talaga siya? Minsan kasi lalo ngayon sa social media or sa mga nagbebenta, papakita ng mga ads. Parang ang ganda kasi ng pag-present nila sa'yo eh. And doon ka naiengganyong bumili. But that's the purpose of that kind of video. It is for us consumers to buy. Even if we do not need to. Because we still have an existing one that still serves its purpose. Kaya mas maigi, nakikita natin yung mga items na nasa bahay natin para alam natin kung ano pa ba yung mga meron at wala sa bahay natin. Number 2, ilan na yung gamit ko? Parang similar lang dun sa isa ko. Okay, so for this question, tanungin mo yung sarili mo, ilang piraso na bang black t-shirt ang meron ka? White shirt na meron ka? Bags, leather bags na similar design or iba-iba lang yung color. O kaya naman mga baso na super iba-iba kasing design, ang cute. Pero ilan ba talaga yung kailangan mo lang? Kasi baka at the end of the day, binili mo lang siya kasi cute siya tignan, pero hindi mo naman siya gagamitin parate-rate. Ang dami mong gym wear. Tapos same lang naman yung design. So, kung parang same lang naman sila, I don't think if hindi mo talaga siya ginagamit on a daily basis, then why not wash and wear na lang or wash mo na lang, then i-rotate mo na lang with the other gym wears that you already have. Then you mix and match para iba pa rin yung suot mo daily. Unless you really love that item and you use it, like parang uniform mo na siya, then there's nothing wrong with it kasi nagagamit mo siya araw-araw. It's just for you. Hindi ka mahirapan maglaba daily. Then, sige, palalagpasin natin yan. But for other items, another example is camera. Kailangan ba talaga sobrang iba-iba yung camera mo? Or unless you are a vlogger or yun talaga yung trabaho mo, then I don't see the point of you purchasing for super daming camera. Yeah, something like that. Number 3, ilang beses ko to gagamitin? And gaano kadalas? Another example for this is air fryer. We already do have an air fryer. And merong mga lumalabas na mas cute. Mas smaller version na pwede mong dalihin from one place to another. But is it really necessary to do that? Ilang beses mo ba ito gagamitin? Baka naman isang party lang yung pupuntahan mo kaya kailangan mong bumili ng item na yan. Kung hindi mo naman talaga siya gagamitin, like for one-time use lang siya, better you can just use other means to cook your food. Marami namang ways para magluto na ngayon ng pagkain. It's just that I know air fryer is very convenient talaga. Siguro another example is mga dresses or anything na susuotin mo for one time lang kasi merong party. May specific party na kailangang attendan. So, ito yung theme. If you think na marirewear at rewear mo yung gown na yan or dress na yan for other party or other weddings, then go ahead. But kung hindi naman, then why don't you start muna na magtingin
sa closet mo, baka marami pa dyan ibang available na damit na pasok naman sa theme and you don't have to buy. Number 4, for high value items, may ROI ba to? And if yung mga usual lang na items, hanggang kailan ito tatagal sa akin at talaga bang gagamitin ko o display lang? Example, gold. Okay yan, kasi it's gold. In case pwede mo siyang mabenta, tumaas na yung value niya, that's good. But for other things na i-display mo lang, let's say, mamahaling figurines, o kaya naman mga plato, display lang. Kasi mahal or hindi mo siya gagamitin. Just for display, I don't know if, I think you can just resell naman if you need to. Pero may mga items din kasi na hindi naman din ganun kataas yung resale value niya. Yung mga shoes na dinisplay mo lang, I don't know if we have different happiness when it comes to shoes. Ganyan. Kasi di ba meron talagang mga shoes na ang tataas talaga ng value. But for others na ayaw nang gamitin, takot na gamitin kasi mahal nga yung pagkaka-purchase niya, then you think about it. Balikan na lang din natin yung mga kitchenware na super mahal, na libo-libo yung halaga ng mga kitchenware and ayaw mong magasgasan. So, ano pa yung purpose ng pagbili mo doon? Display sa loob ng cabinet na hindi naman nakikita? Or ano ba talaga? So, yan yung kailangan nating pag-isipan. Number 5 on the list is, may health benefits ba ito? Or nakakasama ba ito sa kalusugan? This does not only pertain sa mga grocery, but there are also items in the market na nakakasama na din sa kalusugan. I will not be mentioning anything, pero yung mga sinusuot natin. And also, yung mga iniinom-inom natin ng mga supplements na readily available sa market. Isipan natin maigi, wala ba tong harm na maidudulot sa atin? Makakatulong ba talaga to sa overall health mo? Is it appropriate for your age? Paminsan-minsan lang naman, like mga pag-purchase mo ng chocolate, gaano ba karaming chocolates lang yung allowed sa akin? Kasi malay mo, nag-iiwas-iwas ka sa matatamis o kaya naman sa mga super maalat, mga chips. Titignan nyo rin yon. Kasi it's much better na lalayo mo yung sarili mo. Kasi pag readily available yan sa iyong pantry, then you are most likely to grab it. Kasi less yung friction less yung effort mo to get that item. Add friction sa mga bagay na gusto mong medyo bawas-bawasan or somehow kinda let go. And i-less mo yung friction sa mga bagay na gusto mong makapagpa-improve sa'yo. Like reading a book, exercising, or if you wanna learn playing guitar, then dapat yung guitar mo madali mong makuha. Kasi pag nakatago sa baul, tamarin ka na kasi una sa lahat, maalikabok, pupunasan mo pa. Daming pwedeng maging rason. That's it, guys. Sana may napulot kayong aral and value sa video na to. And if you think meron kayong friends and family na kailangan ito, please do share this video to them. Yun lang, guys. Thanks for watching. If you want more contents like this, please do like and follow. See ya!